Nagising ang diwa ni Kathy dahil sa mga maiinit na halik sa kanyang batok at patungo sa kanyang braso. Froilan! Aktong babangon ng dalaga nang maagap itong ikinulong ni Froilan sa mga matitipuno nitong bisig. Froilan, uwag! Hindi natinag ang binata sa pakiusap ni Kathy. Sa halip ay naging mapupusok ang mga halik nito. Pilit ang pag-iwas ng dalaga lalo pat alam niyang epekto lamang ito ng alak. Ilang araw na rin na laging umuuwing lasing si Froilan at tiyak niya kung ano ang dahilan ng biglaan nitong pagbabago. Ang pagkalito nito sa nararamdaman sa kanya na inaakalang para kay Ashley. Kung alam lang sana nito na siya si Kathy, na nasa likod lamang ng mukha ng kanyang asawa. Nagkakakilala nga ang puso. Nakikilala nito na siya ang babaeng tanging itinitibok lamang nito noon at ngayon. Pero bakit si Samuel? Hindi man lang ba nito naramdaman na ibang babae ang kasama nito? Mahal na mahal kita, Kathy. Naramdaman na lamang ni Kathy ang maiinit na labi ng kababata sa kanyang labi. She felt suddenly weak. Tila ayaw niyang labanan ng isang bagay na gusto niya. His lips on her made her remember noong akawan siya nito ng halik. She was just 18 years old then, nang igawad ng kababata ang una niyang halik. At lumipas man ng mahabang panahon, wala pa ring pinagbago ang halik nito dahil nagdulot pa rin iyon sa kanya ng kakaibang kiliti at kasiyahan. Hindi na inisip ni Kathy ng mga oras na yon kung anong parusa ng langit ang igagawad nito sa kanya dahil sa gagawin niyang pagtataksil kay Samuel. Sa piling ni Froilan, siya si Ashley. Ngunit mas naging mapusok ang pagganti ng halik ng dalaga sa binata. Nadadala na siya sa ginagawa nito sa kanya, sa lalaking una niyang minahal noon at patuloy na nagmamahal sa kanya sa kabila ng magkaibang landas na tinahak nila sa buhay. She was definitely sure that very moment, mahal na niya si Froilan at tila ba ayaw na niyang mahiwalay pa dito. But will she choose to be behind Ashley's face forever? Magagawa nga ba niyang talikuran at kalimutan ng lahat para sa lalaking minsan na niyang minahal? Totoo ba ito, Isay? Hindi sumagot ang ginang. Nanatili lamang itong nakatitig kay Samuel sa pag-asang mabasa nito sa kanyang mga mata ang katotohanan na kailanman ay hindi magagawa ng kanyang pamilya ang magnakaw o magsinungaling. Sir Samuel! Nabaling ang tingin ng binata kay Danilo na nakaakbay sa asawa habang tahimik na umiiyak at nakayakap dito ang anak. Matagal na kaming naninilbihan dito. Alam mong hindi namin magagawa ang ibinibintang ninyo sa amin. At anong gusto mong palabasin? Maagap na salungat ni Ashley. Kathy! Bulalas ni Samuel. Respect them, will you? Respect them? Bakit? Inirespeto ba nila tayo? Alam mong halos mabaliw ako sa kakahanap ng ilang mga alahas ko. Tapos makikita ko lang pala dito sa silid nila. Hindi namin alam kung bakit napunta dito ang mga alahas mo. Singhal ni Isay na hindi na napigil ang nararamdamang matinding emosyon. Pero ikaw, may alam ka ba? Dagdag na panguuyam na tanong nito. Anong ibig mong sabihin? Gigil na balik tanong ni Ashley. Sa halip na sumagot ay napangisi lang ang ginang. Mapaniwala mo man ang asawa mo, pero hindi kami ng pamilya ko at ni Madam Matilda. Lalabas at lalabas din ang totoo. At sisiguraduhin ko na kapag dumating ang araw na yon, ay nasa harap mo ko para isampal sa'yo lahat ng kasamaang ginawa mo sa pamilya ko at sa pamilyang ito. Manang Isay! Mabalasik ang mukhang bumaling ang ginang sa naguguluhang si Samuel. Kapag bumalik dito ang totoong Kathy Herrera, tiyak kong kamumuhian ka niya. Bakit? Dahil hinayaan mong magbingi-bingihan at magbulag-bulagan sa mga nangyayari dito. Pinaniwala na rin ni Mama ang isipan ninyo dahil sa mga maling hinala at paniniwala. Madiing pahayag ni Samuel. Mali nga ba? Nahihibang ka na talaga. Ngit-ngit na wika ni Ashley. Sana nga ako ang nahihibang. Pero kung inaakala mo na mapapaalis mo kami dito sa bahay dahil sa ginawa mong pagtago dito ng mga alahas mo, nagkakamali ka. Tanging si Madam Matilda lamang ang makapagpapaalis sa amin dito. May sakit si Mami, kaya may karapatan akong magdesisyon sa bahay na ito. Napako ang lahat ng mga mata kay Samuel. Mabilis na ipinanalangin ng ginang na sana mali ang sapantaha na tuluyan nang nahulog sa patibong ng babaeng ito ang binata. Mag-impake na kayo. Napapikit si Isay, pero pinigil nito ang pagpatak ng nagbabadyang luha. Ayaw niyang ipakita sa mga kaharap ang kanyang kahinaan. Ayokong makita pa kayo dito paggising ko bukas. Tinapunan muna ng nakakauyam na tingin ni Ashley ang pamilya bago nito sinundan ng asawa palabas ng silid. Mama!
Hindi natin pwedeng iwan dito si Mamo. Pahagulhol na wika ni Claire na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Samuel. Hana. Mabilis na itinaas ni Samuel ang kamay nito sa harap ng asawa. I want to be alone, Kathy. At walang paalam itong tumalikod at tinungo ang pasilyo palabas sa malawak na hardin. Naguguluhan na siya. Gulong-gulo ang isip niya. Hindi niya alam kung sino at ano nga ba ang dapat na paniwalaan. Inaamin niyang maraming nagbago sa kanyang asawa, pero hindi niya kayang paniwalaan na ito si Ashley dahil imposible. Pero iba ang sinasabi ng kanyang isip. Kailangan niyang magsiguro. Kailangan niyang patunayan sa kanyang ina at sa pamilya ni Isay na mali ang pagdududa ng mga ito. Napabalikwas ng bangon si Kathy nang mahagilap ng mga mata nito ang orasan sa side table. Pasado 11:00 na ng tanghali. Na late na siya ng bangon. Kailangan pa niyang. Muling nahiga ang dalaga nang maalala nito na simula na pala ng unang araw ng bakasyon sa eskwela ni Lucas. Bigla itong nakaramdam ng panlalamig. Hinatak nito ang puting kumot patakip sa kanyang katawan. Sumilay sa labi ni Kathy ang ngiti dahil sa nangyari sa kanila ni Froilan sa nagdaang magdamag. Nagmamahalan sila. Kung kasalanan man ang ginawa niyang pagpapaubaya dito, tatanggapin niya ang anumang kaparusahan sa kanyang pagtataksil. Nadako ang tingin ng dalaga sa aparador. At bigla siyang napabangon nang mapansin na wala sa ibabaw nito ang malaking maleta na nadatnan niya dito noong una niyang pasok sa silid. Mabilis itong nagbihis at halos tumakbo ito palabas. Froilan? Lucas? Tahimik ang buong bahay. At hindi ito normal. Lalo pa tuwing umaga ay naririnig na niya ang ingay ng anak sa paglalaro ng mga laruan nito sa sala. Froilan? Lucas? Napatigil si Kathy sa paghakbang at pagtawag nang bumukas ang pinto at pumasok ang matandang kasambahay. Gising ka na pala. Ibinaba ni Manang Rosa ang tingin at mabilis nitong tinungo ang kusina. Manang Rosa, nasaan ang mag-ama ko? Sinundan nito ang matanda na pakiramdam niya ay umiiwas sa kanya. Umalis sila. Bakit? Bakit sila umalis nang hindi ko alam? Bumagsak na ang pinipigilang mga luha niya. Desisyon yun ni Froilan. Hayaan mo muna siyang makapag-isip. Hindi niya pwedeng ilayo sa akin si Lucas. Ashley, hindi mo masisisi si Froilan kung maguluhan siya. Hayaan muna natin siya. May pagsusumamo sa tinig nito. Nangihinang napaupo si Kathy. Napahagulhol siya ng iyak. Pagkatapos ng namagitan sa kanila, pagkatapos niyang masiguro sa sarili na mahal niya ito, saka siya nito biglang iiwan ng wala man lang paalam. Ashley, pag-alo ni Manang Rosa na hinagod pa ang likuran ng umiiyak na dalaga. Hindi ko kayang mawala sila sa akin, Manang Rosa. Hindi ko kaya. Napabuntong hininga na lamang ang ginang. Gusto man niyang sabihin dito kung nasaan ang mag-ama, pero pinipigilan niya ang sarili dahil nangako siya kay Froilan. Marahil tama nga ang naging desisyon nito, ang lumayo pansamantala at mag-isip. Baka sakaling ito na rin ang kailangan ni Ashley. Napatakip ang dalawang kamay ni Kathy sa mukha nito. Paano kung maisipan ni Froilan na tuluyan ang lumayo kasama si Lucas? Paano siya magsisimula ulit? Kailangan ba niyang ipagtapat dito ang totoo? Maniniwala kaya ito? Hatid danaw ni Kathy mula sa bintana ng silidang paglabas ni Manang Rosa sa bakuran at ang pagsakay nito sa tricycle bit-bit ang hindi kalakihang bag. Nagpaalam ito sa kanya na magbabakasyon muna sa pamilya nito sa Laguna. Mahigit 1 linggo nang hindi niya nakikita sina Froilan at Lucas. Hindi niya alam kung kailan babalik ang mga ito. Tumalikod ang dalaga mula sa bintana at hindi na nito napigilan ang pagbalong ng masaganang luha sa mga mata. Wala na ang mga taong mahahalaga sa kanya. Iniwan na siya ng mga ito. Ramdam niya ang pag-iisa ng mga oras na yun. Wala na siyang makakapitan. Wala na siyang masasandalan. She felt terribly weak knowing there's nothing to hold on. Nor does she even have a reason to hold on. Wala na sila. Iniwan na siya. Tinungo nito ang kama at napaiyak na nahiga. Malakas itong napahagulhol. Wala na rin namang makakarinig sa kanya. Wala na nga alo at magsasabi sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Wala na ang mga mahal niya na nagbibigay sa kanya ng lakas para lumaban. Para na rin siyang nawala. Sana ay nawala na lang siya ng gabing planuhin ni Ashley ang nangyaring aksidente sa kanila. Hindi na sana siya nasasaktan. Pero kung hindi nangyari yun, matutuklasan kaya niya na mahal pa rin siya ni Froilan. Baka hindi rin niya nalaman na mahal pa rin siya nito. At hindi niya mararamdaman ang kaligayahan sa piling ni Lucas na sa kanyang puso ay tunay na niyang anak. Napatigil sa paghagulhol ang dalaga.
Naupo ito sa gilid ng higaan. Pinahid ang luha, tumayo ito. Tinungo ang malaking salamin na nakadikit sa aparador at matagal na pinagmasdan ng sarili. Marahil kaya nawala ang mga taong kinakapitan niya dahil mas nais ng tadhana na maging matapang siya. She admits that she was a weak woman, a dependent one, na lagi lamang umaasa at kumukuha ng lakas sa iba. She has nothing left. She only has herself. Siguro panahon na para hanapin niya ang kanyang kapalaran na mag-isa na lamang. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay lumaban siya. Oras na ng paniningil. Napatingin si Matilda sa pagbukas ng pinto ng silid at kahit hirap na igalaw ang ulo, ay mabilis nitong iniiwas ang mga mata nang pumasok dito ang nakangiting si Ashley. "Kumusta ka na, Mami?" Malambing na tanong ng dalaga na inilapag sa lamisita ang dala nitong tray ng pagkain. "Going better? Well, that was a bad news." Hantara na ang kasamaan nito. Hindi na nito kailangan ng magkunwari pa. Malaki kasi ang posibilidad na hindi nagagaling pa ang matanda. Lalo pa't dinadamihan na niya ang gamot na pinapainom dito para mawala na agad ito sa kanyang landas. Masyado na itong nagiging pabigat sa kanya. Pumikit si Matilda. Ang pagkakasilay sa babae ay lalong nagpapahina sa kanya. Kung may lakas lang sana siya, ay matagal niya na itong naipakulong. Siya nga pala, Matilda. Naupo ito sa gilid ng higaan at hinagod sa ulo ang biyanan na pilit umiiwas sa mga haplos nito. "May maganda akong ibabalita sa'yo, pero alam kong ako lang masisiyahan." Idinais nito ang bibig sa may punong tenga ng matanda. "Wala na ang mga kakampi mo dito." Mabilis na dumilat si Matilda. Natawa naman si Ashley. "Tama ang narinig mo. Wala na dito sina Isay. Madali lang naman silang paalisin kasi mga wala silang alam. Buti na lang at mahal na mahal ako ni Samuel. Kaya syempre, mas naniwala siya sa akin." Nangilid ang mga luha sa mata ng ginang. Pero pinigilan nito ang pagtulo ng mga ito dahil ayaw niyang lalong pagtawanan ng babae ang kanyang kahinaan. Nakakauyam na binilingan ni Ashley ang ginang. "Nahihirapan ka na ba, Mommy? Minsan ba hinihiling mo na lang na mawala ka na?" Napangisi ito. "Maswerte ka dahil mabait ang manugang mo." Muli siya nitong binulungan. "May business trip ngayon si Samuel sa Thailand. Gusto mo bang pag-uwi niya ay hindi ka na niya maabutan?" Palihim na ikinuyom ni Matilda ang isa niyang kamao. Wala siya ditong laban. Kung noong una pa sana ay nalaman na niya ang lahat, hindi na sila aabot sa ganito. "Huwag kang mag-alala. Gagawin ko naman yon ng madalian, kaya hindi ka na masyadong masasaktan. Pwera na lang kung lalaban ka." Kinuha nito ang mainit na lugaw sa lamisita. "Kumain ka na muna. Baka isipin mo naman masyado kitang ginugutom." Sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ng matanda ang mga luha nito nang sunod-sunod na isubo sa kanya ni Ashley ang mainit na pagkain. "Oops! Nakalimutan ko. Bagong luto nga pala to." Nangaasar na wika nito na lumarawan sa mukha ang kasiyahan. Kinuha ng dalaga ang botelya na nasa bulsa ng suot na short at ibinungo sa baso ng tubig ang laman nito bago ito ipinainom sa matanda. Hindi na tinanggap ng bibig ni Matilda ang tubig dahil natuklasan na niya ang ginagawa nito. "Nga! Pwersahan itong ibinuka ang bibig ng ginang na pilit na umiiwas. "Huwag mong ubusin ang pasensya ko dahil baka ngayon ay mawala ka na." Gigil na bulyaw nito. Hindi alintana ni Matilda ang pananakot ng babae. Kahit papaano ay gusto niyang labanan ng pagkawala niya kung sakali dahil ayaw niyang habang buhay na magdusa ang kanyang anak. Lalaban siya. Kung sana nakakaalala lang si Kathy, matutulungan siya nito. Ipinulupot ni Kathy ang balabal sa ulo na magtatago sa kanyang pagkakakilanlan. Isinuot ang sunglass nito at muling sinipat ang kabuuan sa salamin. Nakahanda na siya. Magsisimula na ang paniningil niya. Hindi man niya alam kung ano ang magiging hakbang, sisimulan niya ito sa paghahanap ng mga kakampi na maaaring pwede niyang pagkatiwalaan, sina Matilda at Isay. Ilang araw na nagpabalik-balik si Kathy sa mansyon na dati niyang naging tirahan. Pero kahit 24 oras yata siyang magmatyag, ay hindi niya masilayan man lang kahit anino ng kanyang biyanan na labis niyang ipinagtataka. Dahil noong bahagi pa siya ng mga pang-araw-araw nitong pamumuhay, ay halos ubusin nito ang oras sa hardin kasama ang mga alagang halaman. Maging si Claire na madalas naglalaro sa labas ay hindi rin niya makita. Si Samuel na pumapasok sa trabaho nito ng alas 8 ng umaga ay wala rin.
Ang mga katulong na labas-pasok sa malaking bahay ay mga bago. Maging ang dalawang gwardiya na naghahalinhinan sa pagtatanod ng malapad na gate. Biglang kinabahan ng dalaga. May hindi magandang nangyayari kaya sa loob ng tahanan, nagdesisyon si Kathy. Marahil ay hindi siya makikilala ng bantay sa gate kung magtatanong siya rito. Nagpakawala muna ng malalim na buntong hininga ang dalaga bago ito lumapit sa gwardiya na humihikab pa. Manong, pwede po bang magtanong? Hindi nito pinahalata ang kabang nararamdaman sa mga oras na yon. Hindi siya sanay na magsinungaling o umarte. Ano yon? Dito ba nakatira si Millet? Ay teka, kunwari siyang nagkalkal sa bitbit na handbag. Saan ko ba nailagay yun? Kinapa niya ang harapang bulsa ng suot na palda. Naiwala ko yata. Binalik niya ang tingin sa naghihintay na gwardiya. Si Millet Herrera ba yun? Baka Matilda. Yun nga. Dito nga, ano kanya at bakit mo siya hinahanap? Lalong kumabog ang puso ni Kathy. Hindi naman talaga siya ang pakay ko kundi si Isay. Kamag-anak niya ako. Kadarating ko lang galing Davao kahapon. Pinadaan ako dito ng nanay niya at gusto niyang ipakamusta bago bumalik sa Makalawa. Baka kasi may padala siya. Halos hindi humihingang paliwanag ng dalaga. Isay ba? Oo, si Isay. May anak at asawa siya na kasama niyang nakatira dito. Nako, bago lang kasi ako dito, misis. Pero kilala ko naman ang pangalan ng mga nakatira dito. Wala akong matandaan na may Isay dito. Sigurado ka? Mukhang tama ang kanyang hinala. Oo naman. Pwede bang si Mama Matilda na lang ang kausapin ko o si Sir Samuel? Baka sakaling nag-iwan sa kanila ng address ang tiyahin ko. Nako, gustuhin ko man ay hindi pwede dahil may sakit si Mama Matilda at pinagbawalan ni Ma'am Kathy ang pagbisita dito ng kahit na sino. May sakit siya? Lumarawan sa mukha niya ang matinding pag-aalala. Hindi ko pa naman siya nakikita mula noong mamasukan ako dito kasi lagi lang nakakulong sa silid nito. Pero ayon sa mga katulong ay hirap na raw kumilos ang buo niyang katawan. Napakapit si Kathy sa sementadong dingding ng guardhouse. Bigla siyang nakaramdam ng panghihina sa narinig. Alam mo ba kung ano ang sakit niya? Nagkibit balikat lang ang gwardiya. Siguro na-stroke kasi hindi raw makapagsalita o hindi maigalaw ang buong katawan. Si Sir Samuel. Nasa business trip siya ng 2 linggo sa Thailand at hindi ko... Teka, sinipat ng binata ang nasa harap na babae. Bakit ba ang dami mong tanong? Napatingin si Kathy sa bukana ng entrada ng malaking bahay kung saan lumabas dito ang impostora niya. Mabilis itong tumalikod, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Ashley ang dalaga. Guard? Tawag nito sa bantay na agad namang lumapit dito. Ano po yun, ma'am? Sino yon? Galing daw sa malayong probinsya, Ma'am Kathy. Mukhang naliligaw. Pagsisinungaling nito. Baka matanggal pa siya sa trabaho. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa inyo na ayokong nakikipag-usap kayo sa kung sino-sino? Napayo ko ang lalaki. Hindi na po mauulit, ma'am. Umalis ka na nga sa harap ko bago pa man uminit ang ulo ko sa'yo. Mabibilis ang mga hakbang ni Kathy. Lingon-likod sa pinanggalingan sa takot na baka nakita o nakilala siya ni Ashley. Nang lumiko siya sa isang iskinita patungo sa isang mataong parke, ay saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Humihingal na napaupo sa isang concrete bench ang dalaga. Nangihinang napasandal siya doon. Ipinikit ang mga mata at binalikan ang naging usapan nila ng gwardiya. Malakas ang pakiramdam niya na may hindi nga magandang nangyayari sa mansyon. May kinalaman kaya dito si Ashley? Hindi malayong mangyari, lalo pa at sagad sa buto ang kasamaan nito dahil sa pag-ibig nito kay Samuel. Sa oras na may mangyari sa kanyang butihing biyanan, sisisihin niya ang kanyang sarili. Kung sana noon pa lamang ay kumilos na siya, baka nalayo ito sa kapahamakan. Dahil sa pagkawili niya sa piling ni na Froilan at Lucas, ay nakalimutan na niyang may masamang tao na posibleng magdala ng panganib sa tahanang minsan ay naging malaking bahagi ng kanyang buhay, kasama ng mga taong minamahal niya dito. Ngunit ano nga ba ang nangyari kay Matilda? Sana ay nasa maayos itong kalagayan. Nagmulat ng mga mata ang dalaga. Napaunat ito mula sa pagkakasandal sa upuan. Kailangan niyang siguruhin ang kalagayan nito. At isa lang ang alam niyang paraan para malaman ang nangyari o nangyayari sa mansyon. Kailangan niyang mahanap si Isay. Nay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kay tatay sa bukid at dadaan rin naman ako doon. Wika ni Isay na nagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Sige, ikaw ang bahala. O heto na. Lola,
Mamasyal na lang po tayo ngayon sa bayan. Paglalambing na alok ni Claire. Oo ba? Matagal-tagal din kitang hindi nakasama. Kaya dapat lang na bumawi tayo. Dahil baka isang araw ay ilayo ka na naman sa akin ng mga magulang mo, apo. Isang linggo na rin ang nakalipas mula nang paalisin sina Isay at ang pamilya nito sa mansyon ng mga Herrera. At halos araw at gabing hindi nawawala sa puso ng ginang ang labis na pag-aalala sa kalagayan ni Matilda. Kung hindi lang siya pinipigilan ng asawa, ay pinuntahan na niya ito. Pero alam niyang hindi rin naman siya makakapasok sa bahay para kamustahin ang ginang, lalo na kung naroon ang nagpapanggap na Kathy. Sunod-sunod na katok ang nagbalik sa diwa ni Isay. Wala na ang kanyang ina at anak na marahil ay tumungo na sa likuran ng bahay, kung saan ay madalas na magkatulong ang dalawa sa pagbubungkal ng mga kamote. Tinungo ng ginang ang pintuan at sa pagbukas nito, agad na bumungad sa kanya ang taong halos magpawala sa ulirat niya. Mula sa pagkakatayo ni Kathy sa harap ng pintuan, ay hindi ito kumikirap sa pagkakatitig sa ginang, na tulad niya ay pinako rin sa kinaroroonan nito. Tila biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo sa pagitan ng dalawa. Matagal silang nagkatitigan, inaaninag sa mga mata ang pagkakakilanlan. Ang sabi mo sa akin noon, panimula ng dalaga. Ang pagiging isang tunay na babae ay hindi nasusukat sa pagdadalang tao nito o ang pagiging isang magulang, kundi kung paano ito maging mabuti sa kapwa at sa mga taong minamahal. Nangilid ang mga luha sa mata ng ginang. Noong nalaman ko na wala akong kakayahan na bigyan ng anak si Samuel, ikaw at si Mami lang ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ko ang mga susunod pang araw ng aming pagsasama. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Isay. Kathy? Nagbalik na ako, Isay. Bumalik na ako para maningil. At narito ako para humingi ng tulong sa'yo. Lalaban tayo at pagbabayaran natin ang taong dahilan ng paghihirap natin ngayon. Simula na nga ba ng paniningil ng totoong Kathy Herrera? Ano kaya ang magiging reaksyon ni Ashley sa muli nilang paghaharap? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaking tulong sa ating munting channel. God bless po.